Magandang araw po, Mr. C. Ako po si Pedro mula sa Manolo, Bukidnon. Ang lugar na ito ay puno ng masasayang alaala noong bata pa ako. Ngunit ngayong nagbalik ako, tila may kakaibang presensya ang bumabalot sa aming lumang bahay. Iniwan ng aking lola ang tahanang ito, kasama ang isang pamana ng takot na hindi ko inaasahan. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan. Ang kwento ng sumpang nagkukubli sa dilim ng aming lupa. Bago tayo magsimula, mga ka-Chronicles, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng katatakutan. Matagal na akong hindi nakabalik sa bahay ng lola ko. Pero ngayong pumanaw na siya, iniwan sa akin ang responsibilidad na alagaan ang aming ancestral home. Noong una, inakala ko na magiging tahimik at normal ang pananatili ko roon. Ngunit pagdating ko, may kakaiba na akong naramdaman. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at tuyong dahon. Halatang matagal nang hindi ito ginagalaw. Ang bigat ng hangin ay tila nagbabago habang iniikot ko ang bahay. Naku, kailangan ko nang ipaayos ang bahay na to. Mukhang iniwan na ng panahon. Habang ini-inspeksyon ko ang sala, napansin ko ang isang lumang baul sa isang sulok. Nang buksan ko ito, tumambad ang mga kakaibang gamit. Amulets, tuyong halamang gamot, at isang notebook na puno ng mga orasyon. Ano to? Parang gamit ng albularyo. Si Lola ba ang may-ari nito? Kinagabihan, habang nagpapahinga ako, may narinig akong mga kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Noong una, inakala kong hangin lang ito, pero unti-unting naging parang mga hakbang. Nagising ako at tumingin sa bintana. Sa ilalim ng mahina at malabong liwanag ng buwan, may naaninag akong gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Sino yan? Huwag kayong magbiro, hindi ako matatakot. Putyeta naman oh! Sa halip na sagot, narinig ko ang isang mahinang tawa. Malamig, mahaba, at parang nagmumula sa iba't ibang direksyon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, humingi ako ng tulong kay Mang Luis, ang albularyo sa lugar. Kilala siya bilang tagapagbantay laban sa mga masamang elemento. Sa kanya ko unang nalaman ang sumpang bumabalot sa bahay namin. Pedro, hindi mo ba alam ang iniwang tungkulin ng lola mo? Ang bahay nyo ay hindi ordinaryong tahanan. Ito ang nagsisilbing harang laban sa mga nilalang ng dilim na matagal nang nakatali sa lupaing ito. Anong ibig niyong sabihin? Akala ko, simpleng albularyo lang si Lola. Hindi basta-basta ang lola mo. Siya ang tagapagbantay, pero ngayong wala na siya. Muling gumising ang mga nilalang na matagal niyang kinontrol. Sa mga salitang iyon, nalaman kong hindi pala basta-basta ang bahay namin. Ang dating tahanan ay naging pader laban sa dilim, at ngayong wala na ang lola ko, ako na ang dapat magpatuloy nito. Sa tulong ni Mang Luis, nagsimula kaming maghanda para sa gabi. Dinala niya ang kanyang mga kagamitan. Mga kandila, asin, at halamang gamot. Sa bawat hakbang, naramdaman kong hindi ito magiging madali. Kailangan nating protektahan ang paligid ng bahay. Pedro, ang tapang mo at ang iniwang lakas ng iyong lola ang magiging sandata mo. Pero paano kung hindi ko kaya? Hindi ko alam ang mga bagay na to. Ito ang mahalaga. Kapag dumating ang oras, pakinggan mo ang sigaw ng iyong dugo. Ang iyong tapang ang susi sa pagtatapos ng sumpang ito. Nilagyan namin ng asin ang paligid ng bahay at sinindihan ang mga kandila sa bawat sulok. Sa akin ay iniabot ni Mang Luis ang isang anting-anting mula sa baul ng lola ko. Pagsapit ng hating gabi, parang huminto ang oras. Ang hangin ay naging napakalamig at ang mga tunog mula sa kagubatan ay unti-unting nagbago. Mula sa mahihinang kaluskos, naging mga malalakas na hakbang, nakakatakot na halakhak, at mababang ungol na parang hindi gawa ng tao.
Biglang nagpakawala ng malakas na kalampag ang dingding ng bahay na parang binangga ng isang mabigat na bagay. Ang mga bintana ay nagsimulang mag-ingay at ang mga anino sa labas ay gumalaw, tila may sariling buhay. Ramdam ko ang bigat ng bawat yabag sa lupa, para bang unti-unti akong kinukulong ng dilim. Pilit kong kinakalma ang sarili ko, pero ang kaba sa dibdib ko ay tila sasabog anumang sandali. Biglang narinig ang matinis na pagkamot sa bintana, ang tunog ng mga kuko na dumudula sa kahoy at salamin. Bumalikwas ako mula sa upuan, hawak ang anting-anting sa aking leeg. Pedro, hawakan mo ang anting-anting. Iangat mo ito at isigaw ang pangalan ng iyong lola. Huwag kang papatalo sa takot. Napatingin ako kay Mang Luis. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit bakas din sa kanyang mga mata ang bigat ng sitwasyon. Tila ba sinasabi niya na kaya ko ito, kahit hindi ko nararamdaman ang kumpiyansang iyon sa sarili ko. Lola! Gabayan mo ako! Hindi ko ito kaya ng mag-isa! Sa pag-angat ko ng anting-anting, isang malamlam na liwanag ang lumabas mula rito. Unti-unti itong lumakas at ang liwanag ay tumama sa mga anino sa labas ng bahay. Narinig ang kanilang nakakakilabot na mga sigaw. Parang nasasaktan sa bawat tama ng liwanag. Ngunit kahit na umatras ang ilan, may isa pang mas malaki, mas nakakatakot na nilalang ang lumitaw mula sa kagubatan. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng puti at ang anyo nito ay parang hindi gawa ng tao, mataas, matigas at puno ng galit. Ang higanting nilalang ay hindi natakot sa liwanag. Sa halip, humakbang ito papalapit sa bahay. Ang bawat galaw ay parang yumanig sa paligid. Ang presensya nito ay nakakasakal, halos mawalan ako ng hangin sa takot. Pedro, ngayon na! Gamitin mo ang lahat ng lakas mo! Harapin mo siya! Diyos ko, paano ko ito magagawa? Pero wala akong pagpipilian. Kailangan kong labanan ito. Para kay Lola, para sa bahay na ito. Hinigpitan ko ang hawak sa anting-anting. Lumabas ako sa pintuan. Ang mga paa ko'y nanginginig, pero ang puso ko'y nagpupumilit na maging matatag. Ang nilalang ay huminto at tila nagulat sa liwanag na dala ng anting-anting. Hindi kayo magtatagumpay! Umalis kayo rito! Ito'y bahay ng liwanag! At hindi ninyo ito masisira! Sumugod ang nilalang. Ang mga kuko nito'y tila bakal na naglalaway. Itinaas ko ang anting-anting. At isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas, mas maliwanag pa kaysa kanina. Ang sigaw ng nilalang ay yumanig sa buong paligid. Habang ang katawan nito'y unti-unting natutunaw sa usok. Narinig ko ang pag-atras ng iba pang mga nilalang. Ang kanilang mga sigaw ay papalayo ng papalayo hanggang sa tuluyan silang mawala sa kadiliman ng kagubatan. Sa wakas, natapos ang laban. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ramdam ko pa rin ang panginginig sa aking katawan. Napaluhod ako sa lupa, hinahabol ang aking hininga. Lumapit si Mang Luis. Ang kanyang muka'y seryoso, ngunit may bahid ng kaginhawaan. Natapos ang gabing ito, Pedro. Pero tandaan mo, hindi ito ang katapusan ng kanilang pagsubok. Bumalik sila dahil wala na ang lola mo. Pero ngayon, ikaw na ang tagapagbantay ng bahay na ito. Salamat, Mang Luis. Pero paano kung bumalik sila? Paano kung mas malakas sila sa susunod? Magtiwala ka sa sarili mo, Pedro. May lakas kang hindi mo pa natutuklasan. At habang dala mo ang liwanag ng anting-anting, hindi ka mag-iisa. Pinanood ko si Mang Luis habang inaayos niya ang kanyang mga gamit. Umalis siya na parang walang nangyari, pero alam kong hindi basta-basta ang laban na ito. Naiwan ako sa bahay na ito, ang bigat ng responsibilidad ay nakapatong sa akin. Sa gabing iyon, natutunan ko na ang takot ay hindi maiiwasan. Pero ang tapang, kahit napilit mo lang na binubuo, ay sapat para harapin ang kadiliman. Ang sumpa ng kagubatan ay hindi mawawala, ngunit ngayon, alam kong kaya kong tumayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Habang tumingin ako sa kagubatan, ang mga puno ay tahimik na sumasayaw sa malamig na simoy ng hangin. Ang bahay na iniwan ni Lola ay hindi lamang isang tahanan,
Ito na ang kuta laban sa kadiliman.